Magandang araw mga kabayan. Ang topic ko ngayon ay itong sinungaling at manlulokong presidente. Umpisahan po natin sa nung itong presidente kayo nag-aaral pa ng college. Nag-aaral ko sa ibang bansa sa Wharton, sa Oxford. Ang tao pong ito pala nag-aral ng college na hindi naman nakatapos. May allowance, may monthly allowance to na $10,000. Yan. Ang dollar nung panahon yan is for 49.20. So ang monthly niya ay $492,000. Almost half a million isang buwan, di ba? Sarap ng buhay, hayahay. At ang allowance niya pong yan, sa nabasa ko sa article, ay galing sa sa intelligence man ng tatay niyang presidente noon. Ibig sabihin, yung pondo ng gobyerno yan. Gobyerno pala nagpaaral dito. Tapos, ang masakit, di pa nakatapos. Hindi siya nakagraduate gawa nung pumasa siya sa philosophy, bumagsak naman siya sa economics, tapos dalawang beses bumagsak sa sa politics. Yan, kaya hindi nakatapos yan. Diba? College pa lang may may anomalya na dito. Nagpasarap na sa pera ng gobyerno, pera ng Pilipinas. Ngayon, bakit to manloloko at sinungaling na presidente to? Una, yung mga campaign platform niya noon na yung mga pangako niya. 20 pesos, magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Yan. Alam niya namang yun imposible yun. Hindi natupad. Pangalawa, 6 million housing para sa mga mahihirap. Kailangan daw may 1 million kada taon. 1 million na bahay magagawa kada taon. Wala rin. Ilang taon na. Magtatatlong taon na. Hirap pa nga sa 600,000 na bahay. Sunod, yung a friend to all, an enemy to none na sinasabi niya. Nagkikipagkiraan siya ngayon sa China. Nagkipagkaibigan niya sa US lang. May nabasa din kasi akong article na kaya dumikit sa US kasi mayroong 61 billion dollars 6.1 billion dollars na na tawag ditong pag-aari nilang mga sa US. Yung may mga kasi ito hinahabol na mga real estate, mga properties. Kaya yun natadahilan kaya dumidikit sa US. Yan, pumayag siya na lagyan tayo dito ng mga US bases. Tapos pa yung niya, nagbanta to sa sa mga smuggler na sa zona niya noon na sinabi niyang bilang na ang mga araw nyo. Yan.
ang problema, yung taong papatawag sana sa ano nun, sa Congress, kung maalala nyo yung nagmahal ng sibuyas ng halos 700 ang kilo, papatawag dapat yung ano, pinaghinala smuggler, yung Chinese na si Michael Ma. Natahimik yung investigasyon na yun. Kasi si Michael Ma, tropa pa lang itong presidente ito, at ginawang special envoy to the China, na hindi lumabas sa sa mga mainstream media. Tahimik sila dito. Tapos yung blood control, kasi nung dito, napakasinungaling talaga. Nung bumaha sa Bicol, yung blood control daw ay nandyan lang, pero walang maipakita. Kasi daw yung mga flood control na overwhelm ng baha. Dahil sobrang ulan daw nun, ang bagyong Ondoy daw nun is 400 centimeter. Ang bagyong Karina daw ay umabot ng 700 centimeter. Pero kung titingnan nyo sa sa Pag-asa, ano lang pala yun, 300 plus. Kasinungalingan talaga. Ito pa isa, panahon ni President Duterte, may naarestong big time na drug lord. Ito si Mark Sayarov. Nahuli to. Daming kasama ng maraming shabu. Makita mo sa social media, kasama niya ng pumupunta na ibang bansa itong si Mark Sayarov, nakalabas ng kulungan. Diba? Ang galing. Ito pa isa sa sa kalokohan ng gobyerno ni Marcos Jr. Yung mga lupa na binigay sa mga IP ng panahon ni President Duterte, pinabawi ngayon yung sa Aklan. Binawi sa mga nitibo. Binigay na yon sa kanila nung panahon ni President Duterte, tapos ngayon binawi. Namang kalokohan ng presidenteng to. Pabagsak ng dahil dito sa presidente ko, pabagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Tingnan nyo, kung hindi pa lumabas sa mga foreign data, hindi pa malalaman na ito pala nagbinta ng 125 tons na gold reserve. Ano po yun? 125,000 kilos na gold reserve ang binenta. First time in the Philippines na nangyari. Tapos makikita mo sa record ngayon sa buong mundo, ang Pilipinas ang may pinakamaraming naibentang gold year 2023 at year 2024. Grabe yung pinagagawa ng ng presidente to.
Dati, yung mga OFW, makikita mo sa social media, sinasabi nila, proud na proud sila bilang Pilipino dahil napakagaling ang presidente nila. Panahon ni President Duterte ngayon, ang sinasabi na, nakakahiya na. Nakakahiya ang mga Pilipino. Dahil balita na sa buong mundo na bangag ang presidente. Wala na, bagsak ang ekonomiya. Laganap, bumalik na naman ang droga. Criminality, terrorism. Yan kasi ang mga banta sa sa mga foreign investment. Ayaw nila ng bansa na may terorismo, mga NPA, Abu Sayyaf. Yung bansa mo binabaha, ayaw nila pumunta dito magnegosyo. Kriminalidad, yan, ayaw nila dyan. Kaya mababasa mo yan sa records, number 83 ang Pilipinas sa mga foreign destination, foreign investment destination. Ibig sabihin, bago sila pumunta dito para magnegosyo, may pagpipilian silang 82 na bansa. Pang 83 tayo eh. Iba ang layo. Paano tayo makakapag-generate ng taxes ngayon kung walang negosyanteng pupunta dito? Paano tayo makakapag-generate ng trabaho para sa mga kababayan natin? Wala. Kasi itong presidente natin, wala eh. Incompetent, bugok, bobo talaga eh. Hayahay na yung pag-aaral niya, binagsak pa eh. Hindi bobo. Wala, sumisigaw na nga mga tao ngayon, mag-resign ka na. Bongbong Marcos, wala kaming maasahan sa iyo. Isa pang nakakahiya itong pinsan mo, speaker. Tumanggap ng 2 maleta. Too heavy luggage. Balita ngayon lumabas yan sa US. Ano yan ng judge, yung decision ng judge sa US na umamin yung mga Japanese na nagbigay sila ng 2 maleta na pangsuhol. Ay, hindi nila inamin na suhol. Ang sabi nila, papilis lang daw ang laman nun. Eh, hindi naniwala ang judge. Posibleng papilis yon. Pati yung bigas, ang ginagawa kasi nila dyan sa bigas, ayaw nilang yung pangmatagalan na tulong sa magsasaka, ang binibigay lang nila ayuda. Sa halip na tulungan nilang magkaroon ng improvement yung bago na high-tech na kasi ngayon. Babago na panahon, dapat mga high-tech na technology din ang
bigay nila sa magsasaka para makapag-produce ng maraming bigas? Hindi eh. Kasi nga, ang gusto nila mag-import. Kasi sa import, balita ko, mayroong kita dyan, may komisyon ka dyan, may porsyento ka dyan. Hindi nila iniisip, darating ang panahon, kagaya ng India, ayaw na sana magbigay ng bigas kasi para lang sa kanila yon. Dati ang kumukuha ang Pilipinas sa iba-ibang bansa eh, Malaysia, Vietnam, India, Indonesia, China, at saka Korea. Ngayon, ang India na lang nagbibigay kasi ang ibang bansa para lang doon sa kanila yung mga bigas nila. Kung wala na tayong nabilhan ng bigas, paano na? Sariling kukunti lang ang napoproduce ng bigas sa atin. So ang mangyayari niyan, tataas ang presyo ng gusto. Kasi hindi pinagtutuunan ng pansin. Pati ibang agricultural products natin. Pati manok, baboy, imported na karne. Gulay, mga sibuyas, bawang, imported. Walang support ang mga magsasaka sa atin. Ang mangyayari? Kaya dapat talaga dito sa presidente ko, mag-resign ka na. Huwag mo nang dagdagan ng kahihiyan, Bongbong Marcos. Nakakahiya na masyado. Mag-resign ka na. Marami ng mga taong nananawagan na gusto nila bumaba ka na. Step down. Hanggang doon na muna mga kababayan, hanggang sa susunod na topic.